Sa ngayon ay umiikot po ang isang bulong or rumor na agad pong pinag-usapan ng mga traders, institutions at mga analyst. At ang rumor na ito ay posible bang magkaroon ng BlackRock XRP ETF. Hindi po basta kung sino lang ang pinag-uusapan dito dahil si BlackRock ay ang pinakamalaking asset manager sa buong mundo. Kaya kapag may ingay na ganyan, kahit hindi pa kumpirmado, hindi po ito basta-basta. Kaya ang tanong ay kung totoo ito at ano po ang magiging impact nito kay XRP sa financial markets at syempre sa atin bilang mga traders, holders at saka long-term investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagkalat ng balitang BlackRock XRP ETF. Ayan, kung may isang pangalan po na kapag pumasok sa isang market ay nagiging signal ng institutional seriousness, yan po ay walang iba kundi si BlackRock. Ilang taon na nating naririnig ang narrative tungkol sa tokenization, institutional adoption at ang paglapit ng traditional na finance sa blockchain. Pero kakaiba po ang ripple effect ng usapang ito. Para sa maraming analyst, kung si BlackRock ay gagawa po ng XRP ETF, higante ang magiging epekto nito. Dahil sa XRP ay hindi lamang po basta digital coin. Siya po ay isang utility-based asset na ginawa para sa settlement at real-world financial use cases. Kaya nung kumalat po ang post dito ni Ginoong Amonex dito sa X na nagsasabing BlackRock XRP ETF is coming, mabilis po itong sumabog. Hindi po ito random tweet lamang. Para sa mga traders, parang nagsindi po ito ng spark. Napahinto ang market participants at napaisip kung gaano kalapit sa katotohanan ang posibilidad na ito. Kasi tandaan natin, mula pa nang lumabas ang mga unang Bitcoin ETF noong nakaraang cycle, lahat ay susunod dito. Lahat ng susunod po dito ay nagiging domino. Mula po kay Ethereum hanggang sa tokenization models, lumalabas na ang institutions ay hindi na humuhula or nagpipredict. Ito na po ay nagiging strategic ang kanilang galaw. Dito po pumapasok ang napakalagang mindset. Kapag may ETF, ang ibig sabihin, regulated exposure. At pag regulated exposure, ibig sabihin naman ay less friction para sa mga institutions. Kung sakaling lumabas po ang XRP ETF, hindi lang ito magiging bullish event para sa presyo. Ito po ay magiging confirmation na ang use case ng XRP ay nasa level na handa na para sa mainstream capital markets. At kapag umabot po sa ganitong punto, kahit tayo bilang mga retail ay mararamdaman po natin ang liquidity inflow. Ang mga whales, pension funds, hedge funds at corporate treasuries ay may bagong paraan para mag-accumulate ng malinis, transparent at walang hassle sa custody. Ngayon ay paano naman po konektado ang tokenization na vision ni Ginoong Larry Fink sa hype na ito? Hindi man niya direktang binanggit si XRP pero napakalakas po ng resonance ng mga sinabi ni Ginoong Larry Fink. Siya po ang CEO ng BlackRock. Paulit-ulit po niyang binibigyang diin na ang tokenization ang future ng financial assets. At hindi po ito metaphor. Literal po niya itong dinidescribe bilang redesign ng market infrastructure. Sabi po niya, darating ang panahon na bawat stock at bawat bond ay magkakaroon ng sarili nilang COSIP na direktang naka-store sa isang unified ledger. Ibig sabihin, hindi po papel, hindi po fragmented database, kundi isang connected, transparent at saka programmable na ledger.
Kapag sinabi mong unified ledger, ang ibig sabihin ay nandun ang bawat investor identification, direct voting rights, at saka instant settlement. Ang tokenized asset ay nagiging one-line item. Kaya wala na pong 3-day clearing, wala ng counterparty drama, at ang record keeping ay hindi na lamang papel or PDF, kundi digital identities na actual ownership sa chain. Ngayon, isipin po natin ito. Ano ang pangunahing gamit ng XRP? Yan po ay ang settlement, bilis, paglipat ng value across borders at across institutions. Kaya kahit wala pong direktang statement tungkol kay XRP, ang mga traders at market analysts ay nag-uugnay ng dots. Kasi kung titingnan mo ang ecosystem po niya, sa XRP ay ginagamit na sa corridors kung saan ang friction ay currency-to-currency conversion, cross-border remittances, liquidity provisioning, at institutional transfer rails. Kaya ang mga remarks ni Ginong Fink ay parang pahiwatig ng direksyon ng traditional finance. Ang kanyang narrative ay hindi po NFT hype o meme coin speculation. Ito po ay structural. Ito ay back-end architecture. At kung may asset na historically ginagamit ng mga supporters bilang proof of concept ng high-speed settlement, yan ay si XRP. Nakakatuwang isipin dahil parang dito po nagsisimula magbukas ang mental window ng institutions. Kung ikukumpara po sa iba, mas aligned ang function ng XRP sa global settlement models kaysa sa narrative-based tokens. Ngayon ay ano naman po ang papel ng regulatory environment sa possibility or posibilidad ng XRP ETF. Matagal na po nating alam na kapag wala pong regulatory clarity, walang malalaking pumasok. Kaya nung lumuwag po ang regulatory stance sa US pagdating sa tokenized asset structures at saka blockchain settlement frameworks, ibang usapan na. Ang mga asset manager na parang estatwa noon, bigla pong gumagalaw ngayon. Hindi naman sila papasok sa isang market na walang green light o kahit soft route ng regulators. Bukod pa rito, may XRP ETF sa labas ng US. Hindi po ito rumor, reality po ito. At sa mundo ng finance, kung may working model sa ibang bansa, mas lumalakas po ang loob ng mga US issuers. Hindi na kailangang mag-guesswork. May metrics na po, may performance data na. Alam na nila kung sino ang mga investors, ano ang volume, at saka saan kumukuha ng demand. Kaya unti-unti pong nagiging logical ang assumption na kung mayroon na pong BTC ETF at saka ETH ETF, bakit hindi ang XRP ETF? Lalo na kung sa XRP ay may strong use case dito po tulad ng mga purely speculative tokens. Ngayon ay nasaan na nga ba ang rumor ngayon? Sa ngayon wala pong official filing mula sa BlackRock. Wala pong public confirmation, walang admissions, tahimik lamang po sila. At kung ikaw po ay investor, alam mo na kapag tahimik ang institutions, dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Walang galaw o may galaw na hindi po public. Ang market excitement ay nakasandal po sa tatlong bagay. Una, sa historical remarks ni Ginoong Fink tungkol sa tokenization at market infrastructure. Pangalawa ay sa viral po na signal ni Ginoong Amonix. At pangatlo ay sa institutional trend. Kung ano po ang ginagawa ng ibang funds at issuers, karaniwang may domino effect. Kaya kahit chismis pa lamang ito, malaki po ang kanyang enerhiya o lakas. Kasi sa loob ng crypto community, sanay po tayong mag-react sa mga presyo. Pero para sa mga institution, narrative po ang pinakamalakas na trigger sa kanila. At kapag nag-shift po ang narrative patungo sa adoption, hindi na simpleng speculation yan. Yan ang simula ng capital migration.
At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung totoo ang BlackRock XRP ETF, hindi lang presyo ng coin ang gagalaw. Ang rulebook ng digital finance ay magbabago. Ang ETF ay parang tulay na nagbibigay po ng access sa milyong-milyong investors nang hindi po sila lumalabas sa traditional investment tunnels. At kapag may access, may liquidity. Kapag may liquidity, may demand. At kapag may demand, dito na natin nakikita ang tunay na market repricing. Pero kahit manatiling chismis o rumor ngayon, isang bagay lamang po ang malinaw. At yan ay ang tokenization ay hindi na po ideya. Ito po ay isang roadmap. Ang institutions ay hindi na lamang po nanonood, gumagalaw na sila. At kung sa XRP ay magpapatuloy po sa kanyang narrative bilang settlement asset, hindi po imposible na dumating ang araw na hindi na lang tanong ang XRP ETF, kundi headline. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.